Alam mo ba na ayon sa isang opisyal ng Ripple, ang stablecoin po nilang si RLUSD ay may tinatayang $10 billion na daily trading volume? Oo, tama po ang narinig ninyo. Araw-araw raw ay ganito kalaki ang halaga ng transaction na dumadaan kay RLUSD. Pero teka, totoo ba ito o isa lamang itong hype? Kaya sa video na ito ay hihimayin natin ang eksaktong sinabi ng isang Ripple executive. Aalamin din natin kung saan galing ang claim na ito, kung may ebidensya ba, at higit po sa lahat ay ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang RLUSD at bakit po siya importante dito sa mundo ng crypto ngayon? Ang RLUSD ay isa po itong stablecoin na gawa ng Ripple. Gaya ng ibang stablecoin tulad ni Tether or USDT at saka USDC, siya po ay nakapeg or nakadikit ang kanyang value sa US dollar. Ibig sabihin, bawat RLUSD ay sinasabing may katumbas na $1 na halaga. Noong nakarang taon ay siya po ay nai-launch pero sa loob ng 7 buwan ay mabilis raw siyang tinanggap ng mga users sa iba't ibang bansa. Ang pangako po ni RLUSD ay simple pero malaki ang epekto. Instant at murang cross-border payments na hindi na kailangang dumaan sa mga bangko or third parties. Ayon po kay Ginoong Rhys Merrick, siya po ang Managing Director ng Ripple para sa Middle East at saka Africa. Malaking bahagi ng global remittance ay dumadaan pa rin sa US dollar kahit na hindi naman sa Amerika ginagawa ang transaction. Kaya nandito si RLUSD para pabilisin at pababain ang gasto sa ganitong klase ng bayaran. Ngayon ay totoo nga ba ang $10 billion na daily trading volume na sinasabi ng Ripple? Sa isang interview kasama po ang Finance World Magazine sa Dubai Fintech Summit, sinabi mismo ni Ginoong Rhys Merrick na umaabot daw sa $10 billion kada araw ang transaction na pinoproseso ni RLUSD. Kung totoo yan, napakalaking numero po niyan para sa isang stablecoin na may market cap lamang na nasa $300 to $450 million. Para lang may ideya po tayo, si Tether na may market cap na mahigit $158 billion ay may daily volume na nasa $56.6 billion. So kung susuriin po natin, parang hindi po tugma. Di po ba? Parang nangyari na paano po nangyari na may $10 billion na daily volume itong si RLUSD kung ang market cap po niya ay halos 30 to 40 times or beses na mas maliit kay USDT. Yan, dito naman po tayo sa naging reaksyon ng community ni XRP. Ang XRP community, gaya ng dati, ay mabilis pong nag-react. Isang kilalang XRP content creator na si Crypto Eerie ang naglabas ng video tungkol sa claim na ito. Ina-analyze niya ito at lumabas kung $10 billion nga per day ang volume ni RLUSD. At kung aabot daw ito sa $3.65 trillion kada taon. Kaya ayan, pero ayan na nga, marami ang nagtaas pa rin ng kilay. Isa na rito ang validator na si VET mula po sa decentralized UNL ng XRP. Sabi niya kung si USDT nga na super laki ng market cap ay hindi umaabot ng ganyang figure per day, paano pa kaya si RLUSD na maliit lamang ang kanyang market cap? Ngayon ay may posibilidad bang nagkamali lamang sa sinabi ang Ripple executive? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo.
Maraming nagsasabi na baka nagkamali lamang sa units itong si Ginoong Merrick. Posible raw na milyon talaga ang ibig niyang sabihin at hindi po billion. Baka gusto lang ipakita na tumataas po ang adoption ni RLUSD kaya't napakalaki ang numero na sa kanyang pahayag. Sa kasalukuyan ayon po sa CoinMarketCap, ang aktual na daily volume ni RLUSD ay nasa $22 million lamang. At sa totoo lang, kahit ito pa ay tumaas ng 127% sa isang araw, malayo pa rin po ito sa $10 billion. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng volume sa crypto? Para mas malinaw, kapag sinabing daily volume, ito po ang total na halaga ng pera na nagpalit-palit. Yan, or nag-transact gamit ang coin. Yan, gamit po ang coin yan, sa loob ng 24 oras. Halimbawa, kung bumili ka po ng RLUSD na nagkakalaga ng $1 million at ibinenta mo ito sa ibang tao, tapos bumili ka ulit ng iba, pwedeng lumobo ang volume kahit hindi po ganun kalaki ang market cap. Pero kahit ganun pa man, kung $10 billion nga ang volume araw-araw, dapat sana ito ay makikita sa data providers tulad po ng CoinGecko or CoinMarketCap. Kaya maraming experts po ang nagsasabing hindi tugma ang sinasabi ni Ginoong Merrick sa mga aktual na numero. Ngayon ay bakit nga ba patok ang mga stable coin gaya ni RLUSD ngayon? Hindi na po bago ang paggamit ng stable coins sa mga remittances. Sa mga bansang gaya po natin dito sa Pilipinas, kung saan maraming OFWs, malaking bagay kung makakagamit po tayo ng murang paraan para magpadala ng pera. Dati ay dumadaan pa sa Western Union o bangko at may malaking kaltas. Ngayon kung may stable coin po tayo ngayon, yan, katulad ni USDT or RLUSD, pwede po nating isend ito instantly sa ating mga kapamilya. Basta meron po silang crypto wallet. Mura, mabilis at wala pong masyadong abala. Ang ginagawa po ni RLUSD ay sinusubukang tapatan ang mga malalaking pangalan tulad po ni USDT at USDC sa larangan ng international money transfers. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas, ang paglabas ni RLUSD at ang pag-angat ng kanyang adoption ay magandang sinyales na lumalawak ang mundo ng crypto dito sa financial services. At pwede po itong magbigay sa atin ng bagong paraan para magpadala ng pera, mag-invest, o magbantay ng value ng ating pera habang hindi po naaapektuhan ng inflation ng piso. Pero dapat na rin po tayo maging maingat sa hype. Hindi po porke sinabi ng executive na may $10 billion na volume ang RLUSD ay maniniwala na agad tayo. Bilang traders o investors, dapat po tayong tumingin sa data at hindi lamang po sa salita. Tandaan po natin, ang crypto market ay mabilis, puno ng speculation at minsan ay puro hype lamang po talaga. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na opinyon, ang RLUSD ay may potensyal. Gawa po siya ng Ripple, isang kumpanyang kilala at may maayos na track record. Kung tuloy-tuloy po ang adoption at mas marami pang bansa ang gagamit sa kanya sa cross-border payments, posibleng tumaas po talaga ang kanyang volume sa hinaharap. Pero sa ngayon ay hindi pa sapat ang ebidensya para paniwalaan na ang $10 billion na daily volume ni RLUSD ay hindi pa gaanong kapani-paniwala. Malaki po ang agwat sa pagitan ng claim at ng data. Kaya ang payo ko po ay maging maingat, maging mapanuri at huwag po tayong basta-basta padadala sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.